3 kaluluwa, lumalayo sa katawan. Walang uuwi na 7 kaluluwa. Umalis. Inay, talaga bang mahahanap natin si Papa nito? Inay ng bata. Ito ba ang personal na gamit ni Zhou Mingchen? Ito ang singsing namin sa kasal. Lagi niyang dala-dala. Sa araw lang na may problema. Nakalimutan niya sa bahay. Zhou Mingchen. Nasaan ang problema mo? Mabilis na ipaalam sa mga magulang, sa asawa at mga anak, magbigay ng tamang daan. Mingchen. Alam ko lang, nasa bundok ang iyong mga labi. Mag-alala ka. Kahit pamamatay na, ako, ang matandang buto na ito, hahanapin ka pa rin namin. Iuuwi ka namin. Lolo, pupunta tayo sa Jiangcheng, Terra. Nanay, sasama rin ako. Lumayo ka. Ikaw ang sumpang bituin. Kung hindi dahil sa'yo, bakit namatay si Mingchen? Asawa, kailan ka uuwi? May sorpresa ako para sa'yo. Asawa, pasensya na, sandali lang. Mababa ang oras ko ng kalahating oras. Mandaraya. Noong nakaraang taon, nagdaos ng kaarawan si Xiaoshu. Sinabi mo lang na kalahating oras. Ngunit 3:00 na ng umaga bago ka. Sasabihin ko na darating ako sa oras. Huwag kang mag-alala. Asawa. Asawa, anong nangyari sa iyo? Kayo ang dalawa, mga malas na bituin. Patuloy na hinihintay si Mingchen. Bakit niya kailangang bumalik para sa isang kaarawan? Kahit na umuulan ng malakas, nagmamaneho pa rin siya pauwi, pero nagkaroon ng aksidente. Nadapa sa bangin. Kasalanan ko lahat ito. Ako ang may kasalanan. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa, dali na kayong pumunta. Kung hindi, ang mga buto ng inyong anak ay kakainin ng mga mababangis na hayop, talagang hindi na siya magkakaroon ng buong bangkay. Tara na. Mingchen. Ako ang may kasalanan sa'yo. Huwag kang mag-alala. Siguradong aalagaan ko ang ating anak. Yung babaeng kontrabida na ito ay hangin at tanga, kaya naman kahit magpanggap na patay ang lalaki, iiwan pa rin siya. Para makipagkita sa pangunahing babae, ang pangunahing lalaki na si Yu ay nagkunwaring patay, nagtatago sa tunay na pangalan. Lahat ay gusto niyang iwasan ka, makikita, kung gaano nakakainis ang babaeng kontrabida. Ito. Ano ito? Matagal nang pinagplanuhan ng lalaking bida ito, para mabigyan ang babaeng bida ng isang buong pamilya. Sapagkat ang bata sa sinapupunan ng babae, ay malapit ng ipanganak, hindi naman pwedeng walang pangalan, at maging ikalawang babae ng walang ayos. Ito ay mga komento. Baka sinasabi nila ako. Ako raw ang babaeng kontrabida nila. Nanay, ano ang sinasabi mo? Hindi makita ni Xiaoshu ang mga komento. Ako lang ang makakakita. Nakatira na ang lalaking bida sa Jiangcheng. Naghahanda ang mga biyenan para sa pagsasama-sama ng pamilya. Xiaoshu, maghintay ka sa bahay kay mama. Pupunta si mama para ihatid sina lolo at lola. Sige. Tapos na ang palabas. Pwede ka nang umalis. Kung may ganito pa ulit, na palabas ng mga espiritu, hanapin mo lang ako. Sige. Hoy. Mama, Papa, magsimula na kayong pumunta rito. Ako at si Mingchen, naghihintay dito para magkita-kita kayo. Sige, sige, sige. Ay nako, ang mga dalaga dito sa lungsod, talagang kakaiba. Zixu, magpahinga ka ng mabuti. Kapag nakarating na ako doon, gagawan kita ng sabaw. Sige. Dumarating na ang sasakyan. Dumarating na ang sasakyan. Malapit na tayong makarating. Tara na. Sandali kayo mga tao. Zhou Mingchen. 10 taon na tayong kasal. Ganito mo ako niloko. Hindi ko kayo papayagang magtagumpay.
Hindi lang kinuha ang lahat ng bank card. Kinuha rin ang lahat ng alahas at ginto. Nay, mukhang talagang hindi ka na babalik. Mama, anong nangyari sa'yo? Xiaoshu. Walang anuman si Mama. Mama, kasalanan ni Snow yun. Kung hindi niya ipinagdiwang ang kaarawan niya, hindi sana nagkaroon ng ganito si Papa. Huwag umiyak, Snow. Wala kang kasalanan. Kasalanan ni Mama. Narinig mo na ba? Kasalanan ni Mama ang naniwala sa masamang lalaki. Zhou Mingchen, pinlano mo ako, ayos lang. Pero pati ang anak mo, pinlano mo rin. Ginawa mong araw ng kapanganakan niya ang araw ng kamatayan mo. Kung gusto mong magkunwaring patay, papatayin talaga kita. Isang pares ng malaking gintong pulse Ares. Hello. Kailangan kong tumawag ng pulis. Ninakawan ang bahay namin. Lahat ng gamit at pera. Ninakaw lahat. Yung plano ni lalaki na magpanggap na patay. Pero nagplano siya ng 1 taon. Hindi akala ng babae na magrereklamo siya. Makikita mo ang pekeng pagkamatay ng asawa mo. Matagal nang nasa negosyo ang lalaki. Ngunit napakatalino niya. Ang babaeng kontrabida ay isang babae mula sa probinsya. Gusto pa rin niyang makipagsabayan sa lalaki. Ginoo ng pulisya. Ito ang lahat ng nawala sa aming bahay. Mga impormasyon ng aming bank card. Pakiusap, tulungan ninyo akong gumawa ng patunay. I freeze ang lahat ng bank cards. Lahat ng mga card. Ang dami ng card na ito. Paano mo naman naaalala ng ganito kalinaw? Dahil mula nang magpakasal kami ng asawa ko, ako ang nagtatala ng mga gastusin. Nang ikasal ako kay Zhou Mingchen, wala siyang kahit anong yaman. Ngunit bawat sentimong kinikita niya, ay ibinibigay niya sa akin. Ngayon, napakaganda ng negosyo. Hawakan mo ang perang ito, at bumili ka ng damit. Ikaw ang may hawak nito. Asawa, hindi natin dapat basta-basta gastusin ang perang ito. Kailangan pa natin ito sa hinaharap, para sa ating baby. Mahal. Salamat sa pagtiis sa akin. Magsisikap ako mula ngayon, para makapagbigay ng magandang buhay sa inyo. Naniniwala ako sa iyo, asawa ko, nang gumanda ang buhay, ngunit nagbago siya. Nang gumanda ang buhay, ngunit nagbago siya. Asawa. Asawa. Kahapon. Kakakuha ko lang ng malaking kontrata. Hawakan mo ng maayos, totoo. Asawa. Bakit parang mas bumababa ang isip mo matapos mong manganak? Kaya tungkol sa pera. Ako na ang bahala sa pag-iipon. Oh. Sige. Kasama ko siyang nagsimula mula sa wala. Akala ko noon, lahat ng paghihirap ay may katapusan na masaya, pero hindi ko inasahan. Kaibigan, huwag kang mag-alala. Gagawin namin ang lahat ng makakaya namin. Bibigyan kita ng sertipiko. Maraming salamat. Zhou Mingchen. Wala kayong kahit isang sentimo na iiwan para sa akin, kaya kayo. Huwag ninyong asahang makakuha ng kahit isang sentimo. Tay, ay naku. Nandito na kayo. Kumusta ang biyahe? Mabuti. Iba talaga ang malaking syudad. Dito na tayo pwedeng magtayo ng bahay. Ang ganda ng malaking syudad na ito. Nako. Mas gwapo pa ang manugang dito. Mas maganda pa kaysa sa mga bituin. Ming Chen. Dumating na ang mga magulang. Yung maliit nating bahay. SHH. Bahay bakasyunan sa Jiangnan. Nakabook na ako. Kulang na lang ang bayad. Pasensya na. Hindi ma-accept ang card mo. Ano? Subukan mo ulit. Naisubukan ko na ng maraming beses. Baka magpalat ka na lang ng card. Sandali lang po.
Hindi pa rin matanggap ang card mo. Ay, ikaw ba ang may sira sa makina nyo? Baka na-freeze ang card mo. Ano yun? Anak na babae. Baby Snow, iniluto ni Mama ang itlog na may sabaw para sa'yo. Kain na agad. Nanay, hindi ba't ikaw ay nagdadalang tao? Kumain ka. Kumain si Xiaoshu. Huwag mag-alala, sa loob ng ilang panahon, magkakaroon tayo ng pera. Pagdating ng panahon, nanay, bibili ako sa'yo ng maraming masasarap na pagkain. Magugustuhan mo ba, nanay? Lahat ba ng gamit natin nanakaw na? Saan kukuha ng pera? Shen, ano ba talaga ang nangyari? Yung bank card natin, bakit lahat ay na-freeze? HMPH, mukhang nalaman nilang hindi na pwedeng mag-withdraw ng pera. Mama, pagkatapos ninyong umalis, nananakaw ang bahay namin. Nag-report ako sa pulis, at pina-freeze ang lahat ng bank cards. Tumawag ng pulis, ganito kalaking bagay, bakit hindi nyo kami kinausap? Ayokong mag-alala kayo. Mama, huwag kang mag-alala, tumawag na ako ng pulis. Sabi ng pulis, mabilis nating mahuhuli ang magnanakaw. Ikaw. Inay. Anong nangyayari sa'yo? Inay ni Xiaoshu, magmadali kang pumunta sa pulisya. I withdraw ang reklamo, kami ang nagdala sa kanya. Papa. Mama. Umalis na kayo. Bakit kailangang dalhin ang lahat ng bank card? Lahat ng ito, hindi ba't pupunta tayo sa Jiangcheng para hanapin ang bangkay ni Chen? Hindi rin namin alam gaano katagal tayo mananatili, magdala ng mas maraming pera. Natatakot ka ba kay Fang Yi? Hindi naman kailangang dalhin lahat, di ba? Yung mga card ni Ming Chen, kapag pinagsama, dapat aabot ng 500,000. Ay, ginagamit natin ang pawis at dugo ng anak, kailangan pa ba ng dahilan? Huwag ka nang magpaligoy-ligoy, agad na iurong ang kaso. Naiintindihan ko na. Pero ang pag-urong ng kaso, at pag-unfreeze, ay may masalimuot na proseso. Kakailanganin ng oras. Nagmamadali kami sa pera, padalhan mo kami agad ng 50,000. Mama, lahat ng pera nasa card ni Ming Chen. Wala naman akong pera. Tama ba, Mama? Naalala ko, nasa kahon sa kwarto mo. Hindi ba may set ng mga hardware doon? Baka naman, pwede kong kunin para ipalit ng pera. Ibigay mo sa inyo ang pang-emergency. Nanay, nasaan ang mga gamit mo? Ay hindi, yung para sa iyo. Ibibigay sa iyo kapag nagkaapo ka. Ibigay mo sa akin. Siguro hintayin na lang niyang manganak yung babae. Ibibigay na lang natin sa kanya. Oy, narinig mo ba yun? Hindi pwedeng ibenta ang bagay na yun. Inay, paano na ngayon? Chen, huwag mag-alala. Kaya pa namin ang nanay mo ng ilang araw. Hintayin ang bayad sa demolisyon. Tawagan mo kami. Para sa tulong sa demolisyon. Kaya nga pinaghanda na namin ng maaga. Mag-alala kayo, mga magulang ko. Hintayin natin ang bayad. Siguradong tatawagan ko kayo kapag dumating na. Tingnan mo itong cute na ito. Sabi ko na noong una, huwag mo siyang pakasalan. Ang tanga ng babaeng kontrabida. Pinatigil ang paggamit ng bank card. Hindi makuha ng lalaki ang pera. Pero hindi rin siya makakakuha. Oo nga. At sinabi ng lalaki sa kanya ang tungkol sa pera. Isa lang ito sa kabuuan. May mas marami pang pera, sa account na hindi niya alam. Sa oras na ito, dapat sana binilhan na siya ng lalaki, ng malaking bahay. Itong walang kwentang lalaki, may pera pa pala siya. Ano ang sinabi ng nanay at tatay tungkol sa matandang babae na iyon? Chen, hindi mo na magagamit ang bank card na ito. Kailangan pang maghintay ng ilang araw para sa pera ng demolisyon. Zhou Mingchen, hindi mabibili ang bahay. Saan titira ang bata pag ipinanganak? Zixiu. Huwag ka munang magalit. Hintayin nating mag-unfreeze ang card natin, bago tayo bumili. Hindi ako yung matandang babae na yan, na madaling lokohin. Hindi pa tayo pwedeng bumili ngayon. Itong bata na ta, huwag na nating ituloy pa. Huwag na lang magalit. Ay, huwag. May pera pa ako. Binabati ko si Ginoong Zhou at Binibining Wen, bilang mga may-ari ng Jiangnan. Pupunta ako para ayusin ang mga papeles. Asawa, hindi mo ba sinabi na ang card mo? Lahat ay na-report na ng cute na iyon. Naka-freeze na ba? Bakit mayroon pa? May backup na ako kanina pa. Talagang hindi ka nagkamali sa akin, asawang mahal. Sobrang talino. Ay nako. Siyempre, napagsamantalahan ng cute na iyon. Yung bahay na yun, hindi naman gaano kahalaga. Ako ang magpapanggap na 3.
para maiwasan ang hiwalayan at paghati ng ari-arian. Pati na rin, makakatakas din tayo sa ilang utang. Sa kumpanya, yung mga utang na pangit. Ngayon, yung mga utang na yon. Lahat ay ipapasa sa maliit na mahal kong si Cute. Hawakan mo na. Mayroong pera mula sa demolisyon, na higit sa 100,000. Ngayon, hindi na kami mag-aalala ng anak ko. Masaya pa rin ang kontrabida. Itong 100,000, hindi sapat kumpara sa 500,000 utang na naiwan. Kahit ibenta pa ang bahay, hindi pa rin sapat para mabayaran ang utang. Sabi nila, matindi ang pagkakautang. Hindi kaya mapagbentahan ng babae. Zhou Mingchen. Kung kukunin ang pera, sige na. Pero bakit may malaking utang pa rin sa akin? Gusto ba nilang pilitin akong magbayad? Buksan mo ang pinto. Buksan mo ang pinto at ibalik ang utang. Ibalik ang utang. Kung hindi ka pa magbubukas ng pinto. Mama, natatakot ako. Huwag kang matakot, Xiaoshu. Pumasok ka sa loob at magtago. Mama, paalisin mo ang masasamang tao. Bilisin mo. Boss, walang bukas dito ah. Bumangga ka na, Tara. Sige, durugin mo ng todo. Cheers! Salamat sa iyo, Ming Chen. Dahil sa iyo, nakatira tayo sa isang malaking lungsod at malaking bahay. Buong buhay kong pinabayaan ng iba. Ngayon, nakapagpasikat na ako. Tatay, nakatira tayo sa bahay na ito. Salamat kay Zixu sa suhestyon na magpanggap na patay. Kung hindi, paano ko matatanggal iyon? Mukhang dilaw na babae. Talagang matalino si Zixu. Yung taong iyon. Nanganak lang ng walang kwentang bata, at kailangan pang hatiin ang yaman sa diborsyo. Bakit naman? Tama nga, yung pangit na babae, bibigyan mo siya ng pera. Bibili lang siya ng mga pekeng produkto. Nakakahiya ang mga nakasale na produkto. Pero yung utang na yon, pinautang na may mataas na interes, nagdulot ng kamatayan. Anong gagawin natin? Walang anuman. Patay na siya. Kaya't ako'y nabuhay. Bukas ng umaga, umalis ka na. Ayoko na ring mabuhay. Anak, huwag magpadalos-dalos. Anak, huwag magpadalos-dalos. Mag-usap tayo ng maayos. Palayain mo ako, pumanaw na ang asawa ko. Hindi pa nga namin mahanap ang bangkay. At may malaking utang pa kaming kailangang bayaran. Magpatuloy pababa. Gusto kong mamatay kasama niya. Bitawan mo ako. Hayaan mong mamatay na ako. Umupo ka, mag-usap tayo ng maayos. Anak na babae, ang utang bayaran, natural lang. Gusto mong mamatay. Pero kailangang isama mo ang asawa mo. Nabayaran mo na ba ang utang? Kuya. Alam ko. Karapatan at tungkulin ang magbayad ng utang. Ako. Hindi ko intensyong hindi magbayad. Ako si Shen Chen. Handang bayaran ang utang ng asawa ko. Ngayon ay kusang loob kong ililipat ang pagmamay-ari ng bahay, bilang kapalit ng utang. Hindi ko akalain na ikaw, isang babae, ay may pusong tapat. Ngunit ang iyong asawa, ay may utang sa amin na 5 milyon. Ang bahay na ito, ay hindi sapat kahit para sa isang bahagi. Kuya, kailangan kong ipaglaban ito, hindi itong lumang bahay, kundi ang bahay sa Jiangcheng. May-ari pang bahay si Zhou Mingchen sa Jiangcheng. Pumunta si Mingchen sa Jiangcheng. Bumili siya ng isang ari-arian para sa pamumuhunan. Sino ang nakakaalam na pagbalik niya? Nagkaroon ng aksidente. Kaya, nasaan ang ari-arian? Anong nangyari? Hindi pa ako naipaalam. Ako, isang may bahay.
Wala akong alam. Kuya. Kayong lahat ay may malawak na kakayahan. Alam ang lahat. Kung magagawa ninyong malaman kung nasaan ang property na iyon, gamitin ninyo ang property na iyon bilang pantubos sa utang. Kung magagawa ninyong malaman kung nasaan ang property na iyon, gamitin ninyo ang property na iyon bilang pantubos sa utang. Eksperto kami sa paghahanap ng mga ari-arian. Tapat ang atin namin. Tapat din kami sa aming mga kaibigan. Bawiin ang mga ari-arian sa Jiangcheng. Ang sobra sa utang. Ibabalik namin sa iyo. Salamat, kuya. Tara na. Ginamit ng babaeng kontrabida ang mga tulisan para hanapin ang bida. Sobrang malupit. Oo nga, ginamit ng babaeng kontrabida ang iba para patayin ang iba. Gusto niyang sirain ang bida. Ang mga nanghihingi ng utang na ito, malawak ang koneksyon at matindi ang paraan. Zhou Mingchen. Hindi ako okay. Walang sino man sa inyo ang aayusin ang sarili. Halika, Zixiu, inom ka na. Tiya. Anong gamot ito? Ang sama ng lasa. Ay naku, Zixiu, huwag kang magsuka. Ito ay sabaw ng panlunas na gawa sa paniki. Uminom ng gamot na ito ang buntis. Anong nangyari sa anak? Zixiu. Zixiu, anong nangyari sa'yo? Nanay. Itong sirang lunas na ito, binigay mo sa babaeng may dilaw na mukha. Ayos lang. Pero bakit mo pinainom si Zixiu? Hindi ko sinasabi na gusto kong si Zixiu, ang magdalang tao ng malaking apo. Si Zixiu ay naipatingin na sa mga doktor sa ibang bansa, at ang dinadala niya ay isang lalaki. Si Zixiu ay naipatingin na sa mga doktor sa ibang bansa, nagbubuntis siya ng lalaki. Talagang si Zixiu. Ikaw ang magdadala ng apo na lalaki. Oo, tita. Talagang nagpapasalamat tayo. May supling na ang pamilya namin, Joe. Zixiu. Ikaw ang magiging bahagi ng pamilya namin, Joe. Dakilang bayani. Sino yan? Dumating na. Kakalipat lang namin. Sino ang maghahanap dito? Bakit sila nandito? Buksan mo. Nanay. Ming Chen, anong nangyari sa'yo? Sino yan sa labas? Bakit ka natatakot ng ganyan? Tao sa loob, makinig ka. Bibilang ako hanggang 3. Kung hindi ka pa magbubukas, babanggain ko ang pinto. Nanay. Dad. May dumating na ng utang. Huwag mong hayaan nilang malaman. Nabuhay pa ako. Big Boss, yung nasa loob, ayaw niyang magbukas ng pinto. Kung ganun, sasalakayin natin. Kailangan ko pa bang turuan ka? Pero. Sino kayo? Bakit kayo pumunta dito sa bahay ko? Sino ka? Hindi ba ito bahay ni Zhou Mingchen? Paano nila nalaman? May bahay ako sa Jiangcheng. Anong Zhou Mingchen? Mali ang lugar na napuntahan ninyo. Ito ang bahay ko. Bahay mo. Ano ba talaga ang gusto ninyong gawin? Kung hindi kayo aalis, tatawag ako ng pulis. Tatawag ng pulis. Kami ay seryosong nanghihingi ng utang. Ito ang mga impormasyong nakuha namin. Ito ang bahay ni Zhou Mingchen. Sino ka at paano ka nakatira dito? Ito ang mga impormasyong nakuha namin. Ito ang bahay ni Zhou Mingchen. Sino ka? Paano ka nakatira dito? Hindi ka ba si Zhou Mingchen na may kabit? Anong sinasabi mong kalokohan? Ako lang ang nangungupahan dito. Buwan-buwan, tama ang bayad ko ng renta. Yung sinasabi mong Zhou Mingchen, parang naaalala ko na. Siya pala ang may-ari ng bahay ko. Namatay ang may-ari mong bahay sa isang aksidente sa sasakyan. Pinautang ng asawa niya ang ari-arian sa Jiangcheng para makabayad ng utang. Bibigay ako sa iyo ng 3 araw para agad na mag-impake at umalis. Kung hindi, wala na akong pakialam.
Zhou Mingchen, buntis pa ako sa anak mo. Saan mo ako pinapatulog habang malaki ang tiyan ko? Hindi ko pinapansin. Ito ang bahay ko. Kahit mamatay ako, hindi ako aalis dito. Zixu, huwag ka munang magalit. Mama at Papa, anong nangyayari? Paano nalaman ni Shenchen? May bahay ako sa lungsod. Nahuli kayong dalawa, Mingchen. Nasa iyo ako nitong mga nakaraang araw. Paano mangyayari na mahuli tayo? Paano niya malalaman? Hindi ba? Hindi ba't alam na niya ang tungkol sa atin? Imposible. Nakatago ako ng maayos. Kung alam lang ng babaeng iyon, siguradong magugulo na siya. At saka, imposible rin na ibigay niya ang bank card sa mga magulang ko. Siguradong alam na niya kung ano yun. Tuloy. Mama at Papa, may malaking problema. Nanay ni Xiaoshu, huwag mag-alala. Anong nangyari? Si Mingchen ay nangutang sa labas. 5 milyong utang sa ibang bansa. Dumating na ang mga nagpapautang. Ano? Ayos lang ba kayo ni Xiaoshu? Sila ay nanakit at Samira. Buti na lang niloko ko sila. Na may-ari kayo ng bahay sa Jiangcheng. At pinapanta ko sila doon para kunin ang bahay bilang pambayad ng utang. Nang mapalaya sila nang hindi nila namamalayan. Kung hindi kasi ako, talagang totoo na pala. Ikaw ang nagdala sa kanila dito. Nanay, anong ibig mong sabihin? Kumita kayo sa paghuli sa mga nanghihiram sa Jiangcheng. Hindi. Abala kaming hanapin ang bangkay ni Mingchen. Paano kami magkikita-kita? Naiinis si Xiaozu sa'yo. Buti na lang mabilis ang reaksyon mo. Hindi ako ang mabilis. Sila ang tanga. Basta nagsabi lang ako ng isang biro, at nagawang lokohin sila papuntang Jiangcheng. Hanggang ngayon, hindi pa rin kami kasal. Baka akala lang niya na si Mingchen ay tinatago tayo, na bumili siya ng bahay sa labas. Huwag kang magbulaan dito. Si Mingchen ay sobrang tapat. Sinasabi niya sa'yo kapag kumikita siya. Paano niya itatago ang ari-arian? Ang totoo, matapat ka talaga. Kung sakaling makita ko ang mga comment sa chat. Matagal na kayong nakakain, hanggang sa wala nang natirang buto. Sobrang seloso ang babae sa suporta. Ayaw niyang mapunta sa pangunahing babae ang malaking bahay. Kaya gagamit siya ng mga maliit na paraan. Habang hindi pa na-unfreeze ang lalaki, bumili pa rin ng bahay para sa babaeng bida, sabay silang lilipad. Nakakakaba, paano kung hindi pa rin matuno ang yelo ng babaeng kontrabida? Huwag mag-alala, matalino ang lalaking bida. Siguradong mapapansin niya. Sa oras na iyon, mapapahiya siya sa kanyang plano. Nanay ni Xiaoshu, bank card. Mas maaga mong ma-unfreeze, mas mabuti. Huwag magpabagal ng bagay. Kung hindi mo kaya, babalik kami ni mama mo para ayusin. Nanay ni Xiaoshu, mas maaga mong ma-unfreeze ang bank card, mas mabuti. Huwag magpabagal ng bagay. Kung hindi ka magaling gumawa niyan, ako at ang nanay mo ang bahala. Sige na. Pero ang mga magulang namin, hindi pa rin namin natagpuan ang mga buto ni Mingchen. Babalik kayo dito. Baka mapagod kayo. Ganito na lang, bigyan mo pa ako ng 3 araw. Kung hindi pa na-unfreeze ang bank card, bumalik kayo para tulungan ako, hindi pa huli. Nanay ni Xiaoshu, hihintayin namin ang mabuting balita mo. Sana walang aberya ngayon. 3 araw. Sapat na iyon. Kailangang maghanda na. Halos handa na rin. 3 araw. 3 araw lang ang ibibigay ko sa kanya. Kailangang ma-unfreeze ang bank card na ito. Mahal. Paano naman ang mga utang natin? Sasabihin ko sa iyo ha. Ang bahay na ito ay ang iyong garantiya para sa akin. Sa tingin ko, imposible akong papayag na gamitin ito bilang pambayad ng utang. Sige na nga, huwag kang mag-alala. Pag dumating ang pera ni Shenchen, ibebenta ko na ang bahay na ito. Pagdating ng panahon, dadalhin natin ang perang ito at lilipat sa ibang lungsod. Hindi na tayo mahahanap ng mga manghuhuthot. Oh! Hayaan na lang natin yung babaeng may pangit na mukha ang humawak. Siya na ang pinakamaalaga, di ba? Tama. Hayaan na lang natin siyang humawak. Sa kabila nito, akala niya ngayon, patay na si Mingchen. Sigurado siyang aalagaan niya ang anak, at iingatan ang bahay na ito. Dumating na rin ang bayad sa demolisyon. Mama, nahanap na ba ni Mama si Papa? Kailan uuwi si Lolo at Lola? Malapit na. Babalik na si Lolo at Lola. Xiaoshu, Mommy, dadalhin kita sa isang magandang lugar. Gusto mo bang pumunta? Xiaoshu, ano ang gusto mo ngayon? Kunin mo lang ng buo. Bibili ka ni nanay para sa'yo. Okay ba? Talaga, gusto ko yung talking na manika. Sige.
Inay, uminom ka ng tsaa. Sige. Chen ah. Talagang mabait na dalaga. Kapag nagkaanak ka na sa amin ng isang matabang batang lalaki, itong gintong pulse Aries na ito. Ako mismo ang maglalagay sa iyo. Inilalagay ito ng nanay mo sa kamay mo. Mahal ko. Kapag may pera na ako balang araw, bibili ako ng isa, mas malaki pa dito para sa'yo. Sobrang tanga ko noon. Naniniwala sa mga pangakong binibigay ninyo. Para lang makamit ang magandang buhay, nagsasakripisyo kami. At ano ang nangyari? Kumusta? Lahat ng ito, gusto ko na. Tulungan mo akong ipack ito. Ah, miss. Ito ay halos 10,000 na lahat. Sigurado ka, sigurado. Ay swipe mo na ang card. Sige, sandali lang. Dalhin mo ang pampasiguro. Naway protektahan ng aking si Xiaoshu, na maging ligtas. Mama, para sa iyong tiyan, at ang sanggol sa loob. Sanggol sa tiyan. Naghanda rin si inay ng pangimpit na susi. Mula ngayon, hindi na kami tatlong mag-ina magpapahirap sa sarili namin. Matulog na kayo. Talagang siraulo yung babae sa side roll. 5,000 bawat araw. Sa ganitong bilis, hindi sapat ang 1,000,000 pondo sa pagpapalayas para sa ginawa niya. Sandali lang, yung malaking gintong pulse Aries sa kamay niya. Hindi ba yon yung ipinangako ng biyenan niya? Kung magkakaroon siya ng anak na lalaki, pareho talaga ang disenyo. Malisyosong ginagamit lang yata ng kontrabida para mag-higanti. Zhou Mingchen. May utang ka sa akin. Babayaran mo rin yan. Ang bilis naman, hindi ka na makapaghintay. Chen, bakit hindi pa na-unfreeze ang card ni Mingchen? 3 araw na yan. Nanay. Mahirap ang proseso sa bangko. Nakausap ko na. Sabi ay kailangan ng hindi bababa sa kalahating buwan. Niloloko nyo kami. 3 araw na ang sinabi. Paano na ang pondo para sa relokasyon? Wala pang pondo para sa relokasyon. Sabi ng barangay, kailangan pang suriin. Walang kasiguraduhan kung kailan ito darating. Imposible. Sa bahay ni Tia Xiaozu, nung nakaraang linggo pa sila nakarating. Kasama sa baryo. Bakit ang layo ng agwat nila? Huwag mo akong lokohin. Talaga ba? May ganitong klase pa palang bagay. Bukas pupunta ako sa barangay hall para magtanong. Kung naiwang hindi na isama ang mga papeles natin. Chen, huwag kang magpanggap na tanga. Talaga bang hindi dumating ang pera? O may masamang intensyon ka, na itago lahat ng pera sa sarili mong bulsa? Mama, paano mo naman ako maiisip na ganito? Matagal na akong ikinasal kay Mingchen. Para sa pamilya namin, buong puso kong ibinigay. Sa tingin mo ba, ako ay isang taong makikita lang ang pera at nakikialam? Ang mga babae sa probinsya ay walang alam. Kapag ang asawa nila ay may problema, nagsimulang magplano si Xiao Jiu. Noong una, hindi ko pinayagan si Mingchen na pakasalan ka. Mama, kung talagang hindi ka naniniwala sa akin, pwede mong bumalik at suriin mo mismo. Tingnan kung dumating na ba ang pera mula sa relocation. Kung may itinatago ba akong 1 sentimo. Inay Xiaozu, huwag kang magalit. Nag-aalala ng sobra ang ginang babae mo. Kalokohan yan. Hanggang ngayon, hindi pa rin natatagpuan ang bangkay ni Mingchen. Hindi talaga kami makalabas. Paano kami makakauwi? Tatay. Alam kong mahirap para sa inyo ni nanay sa labas. Sa mga araw na ito sa bahay, sobrang nervyos ako. Kahit lugaw ay hindi ko na kayang kainin. Sana mabilis dumating ang pera. Tatay. Bigla akong naisip ng isang bagay. Baka makakuha tayo ng malaking pera. Mas malaki pa kaysa sa pera mula sa paglilipat ng lupa. Anong paraan? Mabilis, sabihin mo. Sa totoo lang, dati akong bumili kay Mingchen ng isang personal accident insurance. Mataas ang coverage. Kung makumpirma nating patay na si Mingchen, makakakuha tayo
ng malaking kompensasyon. Ano ang sinabi mo? 10 milyon. Oo nga, 10 milyon. Sa perang ito, hindi lang natin mababayaran si Ming Chen, ang utang sa labas. Tayo at ang buong pamilya, hindi na kailangang mag-alala sa pagkain sa susunod na buhay. Nanay ni Xiaoshu, mabilis, ihanda mo ang mga dokumento. Agad tayong maghanap ng tulong. Dapat nating mahanap ang katawan ni Ming Chen. Kailangan nating i-proseso ang sertipiko ng kamatayan. Sige. Nandito lang ako sa bahay, maghihintay sa inyo. Zhou Mingchen. Gusto kong makita. Kung handa kang mamatay para sa 10 milyon. Ng buong puso. Ming Chen, kailangan mong mamatay ngayon. Zixiu, mama, tatay. Talaga bang para sa 10 milyon, papatayin mo ako? Ay nako, mahal. Paano ko kayang pabayaan kang mamatay talaga? Nagsaliksik na ako, para sa mga katulad mo, na nawawala ang bangkay pagkatapos ng aksidente sa sasakyan. Itinuturing lang itong pagkawala. Kailangan ng 3 taon, bago maipahayag ang pagkamatay. Pero basta't sabihin nating nahanap ang bangkay. Tama. Ming Chen, hanapan natin ng paraan para makakuha ng peking sertipiko ng pagkakakilanlan, at gumawa ng isang sertipiko ng pagkamatay. Padala pabalik, hindi ba maniniwala si Shen Chen doon? Ang 10 milyong ito, ay agad makukuha. Ang 10 milyong ito, ay agad makukuha. Iyan ay, kailanman ay kailangan kong magtago at umiwas. Kahit pa magpakasal ulit ang babaeng iyon, hindi ko pa rin pwedeng legal na pakasalan ka. Mahal. Ang relasyon natin, hindi kailangan ng marriage certificate para patunayan. Basta nandyan ka sa tabi ko. Kasama ka lang, sapat na iyon para sa akin. Kapag nakuha na natin ang pera, pupunta na tayo sa ibang bansa. Sino pa ang makakakilala sa'yo? Si Ming Chen ay 1 milyon. Kapag nakuha mo ang perang ito, ikaw at si Zixiu ay mamumuhay ng masagana, hindi na kailangang magbayad ng utang. Asawa, palagi mong sinasabi na handa kang mamatay para sa akin. Bakit ngayon ay natatakot ka? Mamamatay ako. Ming Chen aking anak. Bakit ka namatay ng ganito na lang? Ang katawan mo, hindi na makilala dahil sa pagkabulok. Sadyang malas. Sayang ang iyak mo, pwede sana itong gawing pag-arte sa entablado. Nanay, huwag ka nang umiyak. Talaga bang nahanap na si Ming Chen? Marami bang pinagdaanan? Nahanap na, sa ilalim mismo ng bangin kung saan nagkaroon ng aksidente. Maaaring ang gusto niyang gawin, ay tumalon sa sasakyan at tumakas, na aksidenteng nahulog. At nasaktan ng husto. Ming Chen, ay naglakad ng ganito kalala. Ma, Xiaozu, huwag kang umiiyak. Kailangan tumingin ang tao sa unahan. Ipapadala ko sa iyo ang sertipiko pagkatapos namin magproseso ng papeles ng nanay mo. Mag-apply ka sa kumpanya ng insurance para sa claim. Kahit magpanggap na patay, kayang gawin para sa pera. Talagang walang pinanghahawakan na prinsipyo. Nanay. Kailan niyo ba dadalhin si Ming Chen pabalik? Gusto kong makabalik siya sa kanyang pinagmulan. Kailan niyo dadalhin pabalik si Ming Chen? Gusto kong makauwi siya sa kanyang pinagmulan. Maghintay lang ng 2 araw. Pagkatapos namin ayusin ang mga papeles, dadalhin namin si Ming Chen pabalik para sa libing. Mabubuting magulang. Sige, nasa bahay lang ako. Naghihintay kami na bumalik kayo ni Ming Chen. Zhou Mingchen. Gusto mong pag-ukulan ng lahat ng ari-arian. Hindi ibibigay sa akin at sa anak ko kahit 1 sentimo. Kukunin ko lahat ng sa akin. Ito ang utang mo sa akin. Hello, private investigator ba kayo? May mga bagay akong kailangang sabihin. Gusto kong humingi ng tulong sa iyo para sa isang investigasyon. Hello. Pumanaw na ang asawa ko. Pumunta ako upang kunin ang mga pondo mula sa kanyang bank account. Magandang araw. Pumanaw na ang gumagamit. Ang mga kamag-anak ay maaaring kumuha ng pondo. Kailangan ng parehong mga ID ng mga partido, libro ng rehistro at sertipiko ng kamatayan ng namatay. Nandito na lahat. ID at libro ng rehistro. At saka,
Sertipiko ng kamatayan ng asawa ko. Ginoong Shen, ang asawa niyo pong si Zhou Mingchen, ay may nakatenggang na deposito. Ang mga pondo at produktong pamumuhunan, ay nailipat na lahat sa iyong account. Kung may problema, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa perang ito. Hindi ka na kailanman mag-aalala. Zhou Mingchen, natapos mo na ang iyong unang hakbang. Susunod na. Dapat tingnan mo ang akin. Gumawa ng itim na frame. Mas maganda siya sa madilim na kulay. Ginang, Shen, nakuha na ang mga bagay na hinihiling mo. Zhou Mingchen, ang mga bagay na matagal mong pinapangarap na makuha, ngayon ay nasa kamay ko na lahat. Dapat nang matapos ang eksenang ito. Dapat nang matapos. Mingchen. Matagal na tayong naghihintay, pero ito pa rin ang pinakamasamang kinalabasan. Ang batang ito, napakabigat ng kanyang kapalaran, isang magandang pamilya. Magtatapos lang, magtatapos talaga. Inay ni Xiaozu, hindi na maibabalik ang buhay ng tao. Kailangan mong tumingin sa hinaharap kung ikaw ay si Suko. Paano na si Xiaozu? Anong mangyayari sa kanya? Oo nga. Kailangan mong bumangon, tiwala lang, walang hanggan ang pag-asa, tito at tita. Maraming salamat sa inyo. Kakayanin ko ito. Si Mama ay nangunguna na sa pagbabalik ni Mingchen sa bahay. Ako ay isang housewife, hindi marunong mag-ayos ng lamay. Gusto kong humingi ng tulong sa lahat. Tulungan ninyo akong ayusin ang lamay ni Mingchen. Gusto kong salubungin si Mingchen ng marangal. Gusto kong salubungin si Mingchen ng marangal. Mag-alala ka, sisiguraduhin kong maayos ang lamay ni Mingchen. Tagatunog ng tambol, tindahan ng mga damit panglibing. Nakipag-ayos na ako. Sisiguraduhin kong marangal ang kanyang paglisan. Hindi siya dapat mapahiya. Salamat, Tito. Tito, mauuna na ako. Ay. Masama ang babae sa papel na pangalawa. Sadyang pinalaki ang libing. Para pilitin ang pangunahing tauhan na lumabas. Nahihirapan na ang pangunahing tauhan. Ang nagpapanggap na patay ay nagiging totoo. Pagbalik, mahuhuli na. Sa tingin ko, magaling ang ginawa ng babae sa papel na pangalawa. Bakit siya magiging panggagulong tauhan? Napaplano akong ganito. Paano ako lalaban? Hindi ko inasahan na may sumusuporta sa akin. Hindi pala lahat. Ay sa tingin ay dapat akong magtiis lang. Wala akong kasalanan. Ngunit ganito mo ako pinaplano. Zhou Mingchen. Anong kapalaran ang iyong natamo? Ikaw ang may kasalanan. Ang nanay ni Xiaoshu na ito, napakahirap ng kanyang buhay. Habang siya ay buntis, kailangan pa niyang ayusin ang libing ng asawa. Sino ba ang makakatanggap nito? Sabi mo. Tama nga. Nangyari kay Mingchen, hindi siya tumulo ng luha. Isang tao na tumatakbo dito at doon. Kahapon, nag-imbita pa ng mga kamag-anak, para lang kay Mingchen. Na umalis ng maayos. Zhou Mingchen, nagsimula na ang tambol at gong. Naghihintay na lang kami na bumalik kayo para magtanghal. Gusto kong makita kung paano kayo magtatapos. Nanay. Nakaayos na ang lamay. Kompleto na ang mga kailangan. Kailan nyo babalik si Mingchen sa bahay? Mama. Nakahanda na ang lamay. Nakahanda na ang lahat ng kailangang ihanda. Kailan nyo babalik si Mingchen sa bahay? Ano? Bakit kayo nagsasagawa ng libing? Mama, bago mamatay si Mingchen, hindi siya nagkaroon ng maraming kasiyahan. Pagkatapos niyang mamatay, kailangan niyang magmukhang maganda. Ito lang ang magagawa ko para sa kanya. Ikaw, inay. Pinagpaalam ko na sa lahat ng kamag-anak. Dumating pa ang malaking tiyuhin mula sa syudad. Sabi niya, magdadala siya ng kabaong para kay Mingchen. Sa mga nakaraang araw, naghihintay ang lahat sa simbahan. Naghihintay na bumalik si Mingchen. Sinabi mo rin sa lahat ng kamag-anak, di ba? Oo nga. Sabi ng tiyuhin, si Mingchen ang tanging lalaki sa pamilya.
Kailangan sundin ang mga lumang kaugalian sa libing. Nag-imbita pa nga ng banda mula sa bayan, para malaman ng buong nayon, na maayos ang ginagawa ng pamilyang Joe. Ikaw, tanga. Ikaw, malas. Sino bang nag-utos sa'yo na magdaos ng libing? Alam mo ba? Nanay ni Xiaoshu, ako ito. Huwag mong pakinggan si nanay. Laging magulo siya. Papa, ako ang mag-aasikaso ng libing ni Ming Chen. Nagkamali ba ako sa pag-aayos ng seremonya? Bakit ganito kamura si nanay sa akin? Ikaw ang mag-aasikaso ng libing. Tama. Iyong ina ang nag-aalala sa pera. Umalis na si Ming Chen. Nawala ng bahay ng haligi. Kapag mahirap ang buhay, magtipid tayo. Tatay, may kumpanya ng seguro na magbabayad. Hindi na tayo mag-aalala sa hinaharap. Sa akin ang dahilan kung bakit nagkaroon ng aksidente si Ming Chen. Kung hindi ko siya maipapahinga ng maayos, talagang pagsisisihan ko ito habang buhay. Tungkol sa kumpanya ng seguro, naiayos ko na ito. Darating na ang kabayaran sa mga susunod na araw. Dalhin niyo na si Ming Chen pabalik, bukas ng umaga. Sama mo si Ming Chen pabalik. Sasabihin ko sa lahat na maghintay sa Ancestral Hall. Mag-ingat kayo sa biyahe. Joe Ming Chen, ang dulo ng inyong pagpapanggap. Bukas ako naman ang mamumuno. Gusto kong makita. Paano nyo dinala ang bangkay na ito? Pabalik sa bahay. Ming Chen. Yung braso ng peking tao ay nakayuko. Maaari bang hindi ito mahalata? Masyadong matalas ang mga mata ng mga matatanda sa nayon. Sa ganitong sitwasyon, gawin na lang nating parang buhay ang patay. Huwag mo silang hayaang buhusan ng kumot buong panahon. Sino ba nila malalaman kung totoo o hindi? Mama, Papa, pagdating ng oras, kayo na lang ang umiyak. Mas malungkot, mas mabuti. Walang makakapansin sa mga detalye. Ming Chen, hayaan mo na lang. Kung mabubunyag ito, paano na tayo mamuhay mula ngayon? Nanay, wala nang atrasan ngayon. Makakakuha ba tayo ng pera? Nasa inyo na ang galing. Ay nako, tanghali na. Bakit hindi pa dumarating yung tao? Baka may nangyaring aberya sa daan. Ay nako. Subukan mo ulit tumawag, nanay ni Xiaoshu. Baka may abala sa daan. Mabuti na rin na may paghahanda. Pasensya na, mga kaibigan. 3 beses ko nang tinawagan. Hindi sumasagot ang nanay. Kung pagod na kayo, pwede ka nang pumasok muna para magpahinga. Naghanda ako ng ginataang munggo para sa inyo. At mga kakanin. Dito lang ako maghihintay. Huwag kang matakot sa paghihintay na ito. Buntis ka na nga. Hindi ka na matatakot. Kami na lang ang nag-aabang. Ano bang katakutan natin? Dumarating na, dumarating na. Joe Ming Chen, sa wakas, dumating ka na. Nakaayos na ang mga insenso sa Ancestral Hall. Naghihintay na lang sa'yo, para may libing ng maayos. Tatay, nanay, kayo rin pala ay nakabalik na. Kumusta si Ming Chen? Kumusta si Ming Chen? Ang pagkamatay niya ang sakit. Hayaang mahawakan ko ulit siya. Anong ginagawa mo? Paano kung masira mo si Ming Chen? Inay. Anong ibig sabihin ng sinabi mo? Gusto ko lang muling makita si Ming Chen sa huli. HMP, ikaw. Magiging ganito si Ming Chen. Ikaw ang may kasalanan. May karapatang tingnan siya. Ay, ina ni Ming Chen. Hindi tama ang sinasabi mo. Ang aksidente ni Ming Chen sa sasakyan ay isang hindi inaasahang pangyayari. Paano mo masisisi si Mommy Xiaozu? Tama nga. Sa mga araw na wala kayo, si Mommy Xiaozu ang nagsasagawa ng mga gawain sa paglilibing. Buong pagkatao niya ay ganito. Naging payat at deformed na siya. Tiya. Huwag mo nang sabihin. Nanay. Gusto mo akong sampalin. Gusto mo akong pagsabihan. Tatanggapin ko. Pero gusto ko lang makita si Ming Chen ng huli. Siya ang ama ng anak ko nga naman. Ina ni Ming Chen. Hayaan mong makita ito ni Xiaoshu ang ina. Ito ay normal na damdamin ng tao. Huwag kang magpakasobra. Dalhin dito. Dalhin dito. Lumapit ka, ina ni Xiaoshu. Isang tingin pa lang at
Mata. Hindi pwede. Walang pwedeng makakita ni Mayang Shane na ina niya. Anong ginagawa mo? Nanay Xiaoshu, siya ang asawa ni Mayang Shane. Bago siya ilibing, tignan mo na siya ng huling beses. Iyan ay isang natural na bagay. Bakit ka humaharang? Sasabihin ko sa'yo, kung sinabi kong hindi pwede, ibig sabihin hindi pwede. Parang may mali dito. Sino ba ang hindi nagpapakita ng asawa? Sa huli, sa mata. Siguradong may tinatago silang sikreto. May sasabihin ako sa inyo. Nakita ng pinsan ko ilang araw na ang nakalipas. Si Ming Chen sa Jiangcheng. Kasama niya ang isang batang babae, na magkahawak kamay habang namimili. Totoo ba yan? Naibalik na ang katawan, nagawa na ang sertipiko ng kamatayan. Ang weird naman nito, tingnan mo yung reaksyon ng nanay niya. Mukhang nitong mga nakaraang araw, yung mga pinakalat kong balita, hindi na sayang. Lahat nagdududa na. Ay, nanay ni Ming Chen, huwag ka nang magpakapilit dito. Kamakailan, ang mga kapitbahay ay nagsasabi na nakita si Ming Chen sa Jiangcheng, kasama ang kanyang kalaguyo. Kung hindi mo ipapakita ngayon, baka naman, ang nakahiga rito, ay hindi talaga si Ming Chen, di ba? Nandong nakahiga dito. Hindi si Ming Chen yun, talaga. Oo, tama, yung tiyo niya. Anong sinasabi mong walang katotohanan? Hindi ito si Ming Chen. Sino ito kung hindi siya? Kung sakali man. Bakit hindi mo pinapakita sa lahat? Kasi, ay nako. Hindi dahil ayaw ng matanda na makita ninyo. Kasi natatakot. Baka matakot kayo. Nanay ni Xiaoshu. Bumagsak si Ming Chen kasama ang sasakyan. Nang makita namin siya. Buong katawan. Narinig ko, si Ming Chen kuya ay bumagsak kasama ang sasakyan mula sa bangin. Hindi siguro. Buong katawan niya ang nasaktan. Oo nga. Hinahanap na namin ng kalahating buwan. Malamang pag nahanap namin, lahat ng bahagi ng katawan ay mamamatay at amoy na amoy. Ming Chen. Kung hindi lang, damit ni Ming Chen. Di sana namin makikilala, si Ming Chen. Hindi dahil ayaw ng nanay mo na makita mo, kundi dahil natatakot siyang matakot ka. Tatay. Si Ming Chen ang asawa ko. Kahit na siya'y maging putik. Gusto ko pa ring makita siya sa huli. Sobrang hindi maganda ang pag-alis ni Ming Chen. Gusto mo bang hayaan? Lahat ba kayo natatawa? Nanay, paano ito mapagtatawanan? Ito ay, Ming Chen, ang malupit ng pagkamatay mo. Mag-isa kang nakahiga sa paanan ng bundok, ng maraming araw. Sobrang hirap para lang mahanap ka. Ngayon, pinapahirapan ka pa naman. Huwag kang mag-alala. Siyempre, pangangalagaan ng nanay mo ang iyong dignidad. Sasabihin ko sa inyo, kung sino man ang gustong makita si Ming Chen, kailangan mo nang patayin ang asawa ko. Ay nako, tama na. Ay nako, tama na. Ay nako, tama na. Sino man sa inyo ang makakita kay Ming Chen, ay dapat munang sampailan ang misis ko ng 3 beses. Ming Chen ang hirap ng sitwasyon mo. Paano mo naman naisip ang iwanan ang nanay mo? Anak ko. Ay nako, tama na. Tingnan mo ang itsura mo. Parang batang nagwawala. Hindi ka ba natatakot na pagtawanan ng lahat? TSK. Ako ba ang nagwawala? Ako ay dignified na anak ni Go. Mas mabuti pa iyon kaysa sa iba. Napeke ang tapang. Itong matandang babae, talagang magaling mang istorbo at makipag-away. Sayang naman. Kaka-start lang ng magandang palabas. Inay. Kasalanan ko ito. Ako ang sobrang nasaktan. Nakalimutan ko ang dangal ni Ming Chen. Ayaw ko na manood. Totoo. Pasensya na, mga kaibigan. Pinagtawanan ko kayo. Sobrang init ng araw. Huwag hayaan si Ming Chen na nakatayo dito sa ilalim ng araw. Tulungan niyo akong buhatin siya. Dalhin natin si Ming Chen sa altar. Ay, hindi tama. Kakaisip ko lang. Itong bangkay. Bakit ganito kabigat? Magaan. Kasi nandito sa bundok. Natutuyo na. Nawala na ang tubig. Iyan nga.
Sandali lang. Zhang Banshon. Panahon mo na. Bakit siya nandito? Bakit siya nandito? Ginoong Joe. Ginang Joe. Matagal na tayong hindi nagkita. Kumusta ka na? Papa. Mama. Si Zhang Banxian ay sadyang inanyayahan ko para magsagawa ng ritual. Hindi mapalagay si Ming Chen. Kailangan pa rin ng isang marangal na seremonya. Hayaan mong makaalis siya ng maayos at walang problema. Anong pinapagawa mong gawin niya? Sa amin. Hindi na kailangan. Inay, nakalimutan mo na ba? Noong una kayong nakakita, kay Ming Chen sa ilalim ng bangin. Salamat kay Zhang Daxian sa pagturo ng direksyon. Marami na akong pinagkatiwalaan, bago ko siya nahanap. Medyo pinag-isipan ko talaga. Zhang Banshon. Susunod na, ikaw na ang bahala. Sa seremonya. Dapat ay maayos ang pagkakagawa. Ang dakilang pagsisimula ng langit at lupa, ang pinagmulan ng lahat ng enerhiya. Ang puwang ng Yin ay bumabalik sa kanyang lugar. Ang Yin Corpse ay bumabalik sa kanyang lugar. Ang Yin Puwang ay bumabalik sa kanyang lugar. Huwag mong guluhin ang mga tao. Lolo. Itong tao na ito na mahirap lang ang buhay. Paano natin? Nahanap si Tuor at inimbita siya. Hindi kaya alam niya ang isang bagay. Hindi siguro. Talagang alam niya. Matagal nang nag-away na sila. Hindi siya ganoon. Nandito lang siya ng maayos. Ayusin ang paglilibing. Tama ang sinabi mo. Palagi namang tanga ang mga taga rito. Siguradong hindi niya inaasahan. Pero, ngunit, paano ba ang nararamdaman ko? Laging kumakabog ang puso ko. Ganoon din ako. Bobo. Oo nga. Noon, bobo ako. Kaya ako'y naloko ninyo ng husto. Pero ngayon, panahon na para maranasan ninyo ang bunga ng inyong kasamaan. Zhang Banxian. Ang susunod na eksena. Nasa iyo na. Sino kayo? Sa liwanag ng araw, ano ang gusto ninyong gawin? Anong masamang ginawa mo, bata? Hindi mo ba alam ang ginawa mo? Hindi ko kayo kilala. Baka mali ang hinahanap ninyo. Zhang Banxian. Ilang araw na tayong hindi nagkita. Ganon kabilis mo na akong nakalimutan. Ming Chen. Asawa ni Ming Chen. Ikaw pala iyon. Anong gagawin mo? Salamat sa tulong ninyo, mga kuya. Pangkonting pera lang ito, para sa alak. Salamat sa pagod ninyo. Huwag kang mag-alala, Ate Chen. Naghihintay kami sa labas ng pinto. Kung may kailangan, sabihin mo lang. Tumawag ka. Ganito ang eksena. Parang pamilyar ka ba? Noong ilang araw na ang nakalipas, tinulungan mo akong lokohin ang mga magulang ko. Magkano ang nakuha mo mula sa kanila? Asawa ni Ming Chen. Hindi ito kasalanan ko. Lahat ito ay utos ng mga magulang ng asawa mo. Binigyan niya ako ng 5,000. Nagkunwari siyang pinapahanap sa akin si Ming Chen. Basta't may bayad, gagawin ko ang trabaho. Alam kong hindi ito tungkol sa iyo. Ngunit ngayon, hinahanap kita. Gusto ko sanang humingi ng tulong sa iyo. Anong tulong? Ang tatlong kaluluwa ay bumalik sa langit. Ang espiritu ay pumasok sa madilim na daigdig. Ngayon ay dadalhin ko ang yumaong si Zhou Mingchen. Susundan ang angkan ng mga ninuno, magpupugay sa mga ninuno at mga angkan. Ming Chen. Ming Chen. Sigurado akong nakaranas ka na ng maraming paghihirap. Ang tindi ng pagkakadapa. Siyempre masakit na masakit yan. Lumayo ka. Huwag mo siyang galawin, Ming Chen. Dali, buuhin mo siya, mama. Ang tindi ng pagkakadapa ni Ming Chen. Sobrang sakit nito.
Gusto ko lang naman, gumawa ng kahit kaunting tulong. Lahat kayo, dali, tulungan kayo. Ituloy natin ang pag-angat kay Ming Chen. Pabalik sa stretcher. Hindi maganda, hindi maganda. Nay ni Ming Chen ang nahimatay. Nay ni Ming Chen ang nahimatay. Gumising ka, matanda. Huwag mo akong takutin. Baka nga tama ang sinabi natin. Dahil sa sama ng loob, huwag kang makialam. Kung sakaling may masamang mangyari, hindi natin kayang pasanin ang responsibilidad na ito. Bakit kayo nakatulala? Tawag na, mabilis, dalhin na. Si Ming Chen, ang kanyang ina ay nasa ospital. Inay. Ang galing mo na talagang umarte. Kung mahal mo talagang umarte, tutulungan kitang dagdagan ang eksena. Ming Chen. Bumalik ka na. Wala ka ng tatlo. Ming Chen. Ming Chen, bakit ka bumalik? Sige. Ikaw namang uulam. Nang ahas kang linlangin ako, 3 ang suntok ko sa'yo. Anong ginagawa mo, nanay? Ginawa ko rin ito para pukawin ka. Tingnan mo, hindi ka na ba maganda? Nakakatipid ka pa sa gastos sa ospital. Ang cute mo naman. Aking biyenan, medyo hindi lang siya maganda ang pakiramdam. Walang problema, mga kasama, tulungan niyo siyang. Ibalik sa stretcher si Ming Chen. Kung may nangyari man ngayon, ako ang mananagot sa lahat, kayo ay tumulong na lang. Ang pakiramdam na ito, hindi ito parang tao. Ah, may manika sa loob nito. May manika sa loob nito. Anong ginagawa nito? Nasaan si Ming Chen? Gumawa ng manika para lokohin tayo. Inaalam ba nila tayong mga tanga? Sino ba talaga si Ming Chen? Bakit nilagay nila itong bagay dito? Sino ang sinisiraan nito? Chen Fantian. Narinig ko lang siya. Peke na panlilin lang sa seguro. Hindi pa rin ako naniniwala. Totoo pala. Itong pamilyang ito, sobrang tapang naman nila. Tatay. Nanay. Nasaan na ba si Ming Chen? Sabihin niyo na agad sa akin. Ming Chen. Si Ming Chen. Matagal na kaming pumasok sa pamilya ng Zhou. Tuwing maaga pa lang, nagluluto na kami at nag-aalaga sa inyo. Ako ang naghuhugas ng maruruming damit ni Ming Chen. Anong klaseng bagay ang ginagawa niya? Hindi kita inilagay sa unahan. Ganito mo ba ako tratuhin? Gamitin ang isang manika, para lokohin akong umiyak. Ming Chen. Talagang patay na si Ming Chen. Hindi ka namin niloko. Huwag kang magpanggap na walang alam. Hindi ba totoong 3 si Ming Chen? Kumuha ka ng manika, paano mo kami linlangin? Kung hindi malinaw ngayon, hindi kita palalampasin. Ming Chen. Totoong namatay si Ming Chen. Nahulog ang kanyang bangkay sa ilog. Wala tayong magagawa. Nanay ni Xiaoshu. Kung sakali man, na hindi natagpuan si Ming Chen, palagi kang nag-aalala. Hindi ka makatulog ng maayos. Nagmamalasakit kami sa iyo. Nasasaktan kami para sa iyo. Kahit ano paman, hindi mo pa rin magagawa na magdala ng maniki para lokohin ang lahat. Napakahindep. Tama ba ang loob mo sa mga ninuno ng pamilya Zhou? Sisi tayo sa pagiging malilimutin, sa paggawa ng ganitong kabobohan. Patawad sa lahat. Pakiusap, patawarin niyo ako. Sa lahat ito sa akin. Sa lahat ito sa akin. Sa lahat ito sa akin. Sige na, sige na, sige na. Ngayon ay ituring na. Tatay, nanay, tulong. Ming Chen. Ming Chen, bakit ka nandito? Ming Chen. Tatay, nanay, tulong. Ming Chen. Ito si Ming Chen. Nagliliwanag ba ang aking mga mata? Diyos ko. Bumangon na mula sa patay ang 3. Tito niya. Hindi ka nagkakamali ng mata. Totoo, siya si Ming Chen. Buhay pa siya. Hindi nakakagulat, si Zhang Ge. Pagkatanggap ng balita ko, agad niyang pinuntahan. Zhou Ming Chen. Ang iyong libing. Paano ito magiging kumpleto ng walang? Ikaw ang may-ari nito. Mahal. Sabi mo ba ang mga magulang, makukuha ba nila ng maayos ang pera? Si Kuya Zhang at ang iba pa, masyado silang mahigpit ang pagsubaybay. Huwag kang mag-alala, Zixu. Napakabobo ng lalaking iyon mula sa probinsya. Tanging umiiyak lang siya sa bahay. Naghihintay na magkapera ang mga magulang ko. Agad kaming aalis ng bansa. Hinding-hindi na babalik. Sige.
Ayoko na talagang magtago pa, para sa mga nanghihingi ng bayad. Ay, ikaw talaga, Zhou Mingchen. Zhang Ge. Tingnan mo kung saan ka pupunta. Zhang Ge. Zhang Ge. Uy, mahal. Mingchen, bakit ka nandito? Hindi ba't sinabi kong, nakatago si Zixiu doon? Huwag magpakita, ha? Nanay, wala na akong oras para magpaliwanag. Malapit na silang humabol. May pera ba kayo? Bilisan nyo, ibigay nyo sa akin ang pera. Kailangan kong tumakas. Kailangan ko ng tumakas. Saan tayo kukuha ng pera? Asawa, may pera ba? Bilisan mo, ibigay mo sa akin. Bigyan mo ako ng kaunti. Anong ginagawa mo? Mahal, anong gusto mong gawin? Huwag mo nang saktan. Huwag mo nang saktan, asawa. Ang asawa ko, si Zhou Mingchen, ay patay na. May selyo mula sa mortuary, isang sertipiko ng pagkamatay. Nakita ko na rin iyon. Sino ka? Na naglakas loob na magpanggap na asawa ko, para lokohin ako. Huwag na. Siya talaga si Mingchen. Mingchen, ano bang nangyayari? Hindi ka ba na aksidente? Bakit walang tatlo? Tito, nakakatawa naman. Noong nahulog ako sa bangin, akala ko na talaga hindi na ako makakabangon. Sa kabutihang palad, yung mga mangingisda na nag-iigib ng damo, nakita ko at dinala sa health center. Kanina lang siya nailigtas ngayong umaga. Mahal, pagmulat ko ng mata ngayong umaga, ang laman ng isip ko ay, ikaw at si Xiaoshu. Tinanggal ko ang drip. Diretso akong pumunta rito. Mahal. Mingchen, ayos lang na hindi ka na tatlo. Alam ko na anak ko. Malakas ang buhay at swerte. Sana ay pagpalain ka pa. Anak ko. Ninakat mo si mama. Akala ni mama talaga na nakatatlo ka. Nanay. Tatay. Pasensya na kung pinabahala ko kayo. Bumalik na ang anak ninyo. Tunay nang magkakapamilya tayo. Lahat kayo ay mahusay sa pag-arte. Huwag magmadali. Ang tunay na palabas pa lang ang sisimulan. Kakaumpisa pa lang. Zhou Mingchen. Siraulong bata. Ngayon, titingnan ko kung saan ka magtatago. Zhou Mingchen. Ikaw, siraulong bata. Ngayon, titingnan ko kung saan ka magtatago. Ito ang lamay sa bahay namin. Mga kamag-anak lahat, huwag kang gagawin iyan. Inay. Inay. Hiningi niya sa akin ang 500,000 yuan. At nagmatigas pa ring hindi magbayad. Paumanhin, kung hindi sinabi ng asawa mo, nakapagpanggap ka sa akin ngayon. Ngayon, tingnan natin kung saan ka tatakas. Nagpapanggap. Talagang nagpapanggap si Mingchen para sa pera. Si Mingchen ba ay hindi ang boss? Hindi ba? Nagsara na ang kumpanya. Nakita ko sa mata ng high school classmate ko, na may utang ka sa akin para makasabay. Ganito mo ako tinrato. Hindi, Kuya Zhang. Hindi ko sinasadyang hindi bayaran. Ako lang talaga, kumpanya. Hindi makagalaw ang daloy ng pera. Babayaran ko talaga. Binata, mag-usap tayo ng maayos. Huwag kang gagalaw. Huwag mong saktan ang pagkakaibigan. Anong pagkakaibigan? Wala yan. Zhou Mingchen. Ngayon hindi ka pa magbabayad. Tatanggalin kita ng isang binti. Tingnan natin kung tatlo pa rin ang tingin mo. Huwag sumuntok. Kuya. May pera ako. May pera ang asawa ko. Mahal. Dali, bigyan mo na sila ng pera. Kung hindi, sasaktan nila ako. Mahal. Mahal ko. Wala akong pera. Nasa iyo ba ang passbook ng bahay? Hindi ba nasa iyo iyon? Anong pinapakita mo? Magsimula ka na. Ibigay mo ang pera ni Mingchen. At ang iyong loot. Ibigay mo ito para bayaran ang utang ni Mingchen. Para bayaran ang utang ninyo. Bakit ako? Para bayaran ang utang ninyo. Bakit naman? Probinsyano. Kumain ka na ba? Nagkaroon ka na ba ng tapang ng oso at puso ng leopardo? Sinasabihan mo pa ako ng ganito. Hindi ka matatakot. Baka pa nga mapanagot ka sa langit at lupa. Kuya Zhang. Hindi nagsinungaling si Zhou Mingchen. Hindi niya nagpaako ng patay para lokohin ka. Kundi para lokohin ako. Para mapalayo siya sa akin at sa babae sa Jiangcheng na si Wen Zixiu. Magkasama silang maglakbay. Lumabas na totoo ang sabi-sabi. Nasa labas si Mingchen. Talaga bang may kabit? Huwag kang magbintang ng walang batayan. Kailan ba ako nagkaroon ng ibang babae? Ikaw, probinsya nung ito. Nagsisinungaling ka.
Inuusig mo si Ming Chen. Gusto mo lang talagang makipaghiwalay at mag-asawa muli, di ba? Talaga namang magaling kayong magbaligtad ng sitwasyon. Pero ayos lang. Mayroon akong mga saksi. Tama. Maaari akong tumstigo. Noong una, ganito talaga. Hinahanap ako ng mag-asawa. Binigyan ako ng 5,000. Nagkunwari kang ipaalam sa akin. Ang kinaroroonan ni Ming Chen. Lunoko si Xiaoshu na nanay. Sabi niya, nasa 3 na siya. Ikaw. Ikaw, isang manluloko sa mundo. Siyempre ikaw. Yung bayarang probinsyano na ito. Nagsisinungaling dito para suruan kami. Huwag ninyong paniwalaan siya. Alam ko namang sasabihin mo yan. Hala. Tingnan ninyo ito. Ito ay larawan ni na Zhou Mingchen, at ng babaeng iyon. Tingnan mo kung paano sila, nagmamahalan. Tingnan mo ang mga biyenan ko, kung paano nila pinaglilingkuran ang babaeng iyon. Diyos ko naman. Talagang may karelasyon si Ming Chen sa labas. Talagang may kinakasama siya. Ang mga suot at dala niya, hindi siya basta-basta tao. Lahat kayo, tingnan ninyo ng mabuti. Kasama ko si Zhou Mingchen sa pagtira. Sa basement na tumutulo ang tubig. Kasama ko siyang nagtiyaga ng 3 buwang instant noodles. Nang maginhawa na ang buhay. Nagsimula siyang mag-alaga ng ibang babae. Ito. Ito ang pinapanood ninyo. Kasama yung babae habang tinitingnan ng bahay. Alam na nila noon pa. Tama. Hindi lang nila alam. Kundi inaalagaan pa nila yung babae. Parang lola nila na inaalagaan. At ako, bilang tunay na asawa, sa kanilang mga mata. Masyadong sobra na ako. Ang sama-sama nila. Talaga naman, kilala mo ang tao, pero hindi ang puso. Mukhang matino ang pamilya nila. Pero ginawa nila ang ganitong bagay. Sobrang kawawa ni Mama Xiaoshu. Para sa pamilyang ito, nagsikap ng maraming taon. Ngayon, pinalitan na ito. Shen Chen. Ikaw, maliit na cute, alam mo na noon pa. Sinasadya mo akong saktan, hindi ba? Tumahimik ka. Hindi nagbabayad ng utang. Pinatamaan pa ang babae. Anong klaseng lalaki ka? Ikaw, cute na cute. Sumubok kang lokohin ang buong pamilya namin. Kapag ang itaas ay hindi matuwid, ang ibaba ay baluktot. Alam mo na, may babae siya sa labas. At tinutulungan mo pa siyang lokohin ako. Ninakaw mo ako. Pinagsalitaan mo ako ng masama. Sa lahat ng taon na ito. Sa mata mo. Ano ba talaga ako sa paningin mo? Ako ba ay pamilya niyo pa rin? Ikaw ay galing sa probinsya. Mabuhangin. Hindi ka talaga karapat-dapat. Sa amin, si Ming Chen. Kung hindi dahil sa, nanganak ka ng Xiaoshu, matagal ka nang itinaboy. Kung hindi mo na lang ako ituring na tao, okay na sana. Paano naman si Xiaozu? Isa lang siyang paakit sa pera. Kung hindi dahil sa, hindi sumunod ang tiyan mo. Sa ganitong katagal, kahit isang malakas na anak, hindi pa rin niya naipanganak. Kami ni Ming Chen. Bakit ka lalabas para maghanap ng babae? Sinasabi ko sa'yo, ikaw ang may kasalanan. Nanay ni Xiaoshu. Ngayon, gusto kong maging malinaw. Nasabihin ito. Ikaw, isang probinsyana. Hindi ka talaga karapat-dapat sa anak ko. Hindi dahil sa hitsura mo. Matapat at masipag. Maglaba, magluto, mag-alaga ng anak. Hindi ka talaga tinatawag. Pumasok sa bahay ko. Sige. Ayos na ayos. Sa wakas ay nasabi ninyo na, ang nasa puso ninyo. Sa loob ng maraming taon, sa paningin ninyo. Ako ay walang iba kundi, isang hayop na nagtatrabaho, isang inutil na walang anak na lalaki, na hindi makabuo ng anak na lalaki si Ziyu Ziyu. Sa amin, ang anak na lalaki ni Joe ang ugat namin. Siyempre, pakakasalan namin siya. Aalagaan namin siya ng mabuti. Walang katulad mo, manok na hindi nangingitlog. Pal-ayes ka na. Dapat ay magpasalamat ka ng sobra. Lubos na pasasalamat. May mukha ka pa bang magalit dito? Mas mapagmataas pa kayo kaysa sa akin. Mas walang hiya kayo. Zhou Mingchen. Nabingi ka na ba? Sinasabi ng mga magulang mo, ng mga salitang parang baboy at aso. Nakatitig ka lang ba sa kanila? Nakatitig ka lang ba sa kanila? Tama ang sinabi ng mga magulang ko. Ako at si Zixu ay tunay na nagmamahalan. Pinakasalan kita, babae, na nagsisi ako. Tunay kayong nagmamahalan niya. Ano naman ako? Ikaw at ako ang nagkaanak kay Xiaoshu. Kinuyog ka ba?
Sinasabi mo na ako ay taga-probinsya. Hindi ako karapat-dapat sa'yo. Noong una, sobrang mahirap ko. Nakatira ako sa lumang bahay na may tuggies. Kumakain ako ng atsara at binatog. Bakit hindi mo sinasabi na hindi ako karapat-dapat sa'yo? Noong una, sino ang nagpahiram ng malaking gintong pulse Aries bilang dote para bayaran ang utang mo? Sino ang sa malamig na taglamig? Sumama sa'yo sa pagtitinda sa kalsada. Nakalimutan mo na ba? Hindi ba ito ang modernong bersyon ni Chen Shimei? Nakalimot sa pinagmulan dahil sa pera. Iniwan ng asawa na kasama niyang nagtiis. Nakasama niya sa hirap. Talagang walang kwenta. Hay! Ano ba ang ginawa ni Ming Chen? Para kay Xiaozu, naging matanda na ang mukha niya sa pag-aalaga. Ayos lang siya. Naglalaro ng babae sa labas. Pagbalik sa bahay, sa halip ay, nagmamalaki pa. Shen Chen, huwag kang gulo at balikan ang nakaraan. Ngayon ay naging ganito na ang gulo. Ano ba talaga ang gusto mo? Zhou Mingchen. Maghiwalay tayo. Kasunduan sa diborsyo. Baliw ka ba? Isang lalaking tulad ko ay may mga asawa at kabit sa labas. Hindi ba't normal lang ito? Anong lalaki sa mundo ang hindi nangangalunya? Kakatapos lang sabihin na ang kasintahan niya ay tunay na pag-ibig. Ngayon, bigla na lang naging pangangalunya. Ang bilis naman niyang nalimutan ang tao. Wala akong pakialam. Basta hindi ako makakapagdiborsyo. Para kay Xiaoshu, hindi pwedeng magkalas ang pamilyang ito. Huwag mo akong pag-usapan tungkol kay Xiaoshu. Wala kang karapatan. Ang dahilan kung bakit hindi ka pumapayag na makipagdiborsyo sa akin. Takot ka lang siguro. Nahatiin ko ang pera mo. Ikaw na hindi nakatapos ng high school na taga-baryo. Makipaglabang legal sa akin. Alam mo ba na ang kasunduan sa diborsyo ay kayang takutin ka na mamatay. Wala akong pinag-aralan. Pero alam ko ang batas. Mahal ang bayad sa abogado. Pero kung manalo ako sa kaso, mapupunta sa akin ang kustodiya ni Xiaoshu. Bayad sa abogado. Ikaw pa rin ang magbabayad. Ikaw pa rin ba si Shen Chen? Ikaw. Paano ka? Naging mahirap takutin. Naging handang ipaglaban ang sarili at ang anak. Lahat ng ito ay dahil sa inyong pamilya. Oh, tama nga pala. Nakalimutan kong sabihin sa iyo. Nasa kamay ko ang ebidensya ng peke mong insurance fraud. At pati na rin ang mga litrato mo, na niloloko mo ang babae na iyon, sa kasong ito. Panalo ako ng sigurado. Shen Chen. Huwag mong isipin na dahil may hawak kang ebidensya, natatakot ako sa'yo. Sasabihin ko sa'yo, kahit na nagdiborsyo na tayo, PayPal abasin kitang walang kahit anong ari-arian. Anong tinitingnan mo? Ginang. Shen, tingnan niyo ang bahay na ito. Nasa ibaba lang ang paaralan ng mga bata. Nakatayo mula Hilaga hanggang Timog. 5 minuto lang mula sa sinasabi mong paaralan. Tama lang ang layo. Ayos lang. Maganda ang liwanag at ayos. Sakto lang. Nanay, tingnan mo. Mayroong nasa ibaba. May mga slide at swings. Si Xiaoshu. Itong bagong bahay. Gusto mo ba? Oo, gusto ko. Mas maganda kaysa dati. Mama, tayo ba titira dito? HMM. Mula ngayon, dito na tayo titira. Tayo lang dalawa. Ayos ba? Oo. Magkano? Presyo na lang. 1,000,000. Order ngayon, delivery ngayon. 6 na buwang bayad sa serbisyo. Gamitin mo ang card. Sige. Ibalik mo ang pera ko. Ano ba ang nangyayari sa inyo? Ang pera sa card ko. Mga milyon-milyon. Na basta-basta lang pinapasa sa iba. Na i-transfer na. Ibalik ninyo ang pera ko. Anong nangyayari sa inyo? Ang pera sa card ko. Mga milyon-milyon. Na basta-basta lang pinapasa sa iba. Pasensya na po, Ginoong Joe. Sinusunod din po namin ang tamang proseso. Ang inyong asawa na si Ginang Shen, 1 linggo na ang nakalipas, ay dinala ang inyong 3 patunay ng pagkamatay, mga dokumento mula sa notaryo at household registration,
At naayos na ang mga naka-term deposit sa inyong pangalan, mga produktong pinansyal at pondo. Nagawa na ang lahat ng mga proseso ng pagmamana. Nabubuhay ng maayos ang anak ko. Wala siyang anumang problema. Agad ninyong ibalik ang pera. Kung hindi, magrereklamo ako sa inyo. Pasensya na, Ginang. Natapos na namin ang proseso ng paglilipat ng pondo. Wala talaga akong magawa. Pero ang asawa ninyo, kung peke ang patunay ng pagkamatay, kinukuha ang mana, ito ay labag na sa batas. Maaari naming tulungan kayong makipag-ugnayan sa pulisya. Hindi na kailangan ng pulis. Salamat. Hindi pwedeng tumawag ng pulis. Bakit? Ito ay kasong kriminal na. Ito ay dahil sa aming pamilya. Paumanhin, nagkamali kami. Hindi, magpapatawag tayo ng pulis. Tara, sige na. Hindi tayo magpapatawag ng pulis. Ming Chen, bakit hindi ka nag-report sa pulis? Ninakaw ng taong iyon ang lahat ng pera mo. Dapat siyang arestuhin ng pulis. Dapat siyang makulong. Tama. Ninakaw niya ang lahat ng ipon ng pamilya natin, at pati na ang mga subsidiya. Dapat siyang hatulan ng 10 taon o 8 taon. Mag-ulat. Anong iuulat? Ako ang nag-ayos ng aksidente. Ang 3 patay ay ako ang nagpagawa. Kung mag-uulat kayo, siyasatin ng pulis. Ako ang makukulong. Tumawag ng pulis. Anong gagawin natin ngayon? Hindi ba't ang perang ito ibibigay sa kanang magsasaka? Ayos ka lang, Shen Chen. Sadyang pinapahamak mo ako kay Jia-san. Kinuha niya lahat ng pera ko. Akala mo ba ganun mo lang makuha ang lahat ng akin? Sobrang pangarap mo. Ang ganda. Congratulations, Bibi. Shen, simula ngayon, ang bahay na ito ay opisyal ng sayo. Salamat. Kung may problema ka pa sa susunod, pwede mong diretsong tawagan ako. Tiyak na tutulungan kita na ayusin ito ng maayos. Palem. Xiaoshu, tingnan mo. Sa wakas meron na tayong sariling bahay. Ang ganda, hindi ko na kailangang makinig sa mga sermon ng lola. Shen Chen, buksan mo ang pinto, babae. Kung hindi ka pa magbubukas ng pinto, sisirain ko ito. Walang tatay na ganito. Shen Chen, babae ka. Ibalik mo ang pera ko. Kung hindi, babasagin ko ang pinto. Shen Chen, babae ka. Niloko mo kami ng Peking San. Dinukot mo ang lahat ng pera namin. Hindi ka makakabuti. Itong taong ito, tigas ng ulo, ayaw tayong papasukin. Gusto tayong pahirapan dito. Pahirap. Ginugol niya ang lahat ng pera ko para bumili ng bahay. Ngayon, sisirain ko ito. Hindi ko siya papayagang tumira dito. Anak, anong nangyari? Ayos ka lang ba? Masakit ba? Masakit na ako. Sige, ikaw talaga, babae. Sadyang-sadyang mo lang. Papa, wala kang masakit. Xiaoshu, Zhou Mingchen, maghihiwalay na kami. Bakit ninyo binubugbog ang pintuan ng bahay ko? Ano ba ang ibig sabihin nito? Anong bagay yan? Shen Chen. Shen Chen, babae ka talaga. Hahayaan mong ilipat mo ang pera ko sa card ko. Lahat ng pera ko, pangbili ng bahay. Shen Chen. Shen Chen, babae kang ito. Hahayaan mong ilipat mo lahat ng pera ko sa card ko, pangbili ng bahay. Sa mga taong ito, kasama kitang nagsimula mula sa wala, nag-aalaga ng bahay at mga anak, kahit na sahod. Dapat ganito na ang halaga. Yung mga pera, ay pinaghirapan ng anak ko. Bakit mo naman ito gagastusin, ikaw na hindi ka pamilya? May mga tanong ba kayo? Sabihin niyo na lang sa abogado ko. Kasunduan sa diborsyo. Shen Chen. Talagang nilalaro mo ako. Kung hindi, wala akong oras para makipaglaro sa inyo dito. Binababalaan ko kayo. Huwag na kayong muling manirang puri sa akin at kay Xiaozu. Kung hindi, ako ay magbibigay ng babala sa inyo na pumasok ng walang pahintulot sa bahay ng iba. Babae. Maliban na lang kung ibibigay mo sa akin lahat ng pera mo. Kung hindi, hindi ako pipirma sa kasunduang ito ng paghihiwalay sa dokumento. Kahit na maghiwalay tayo. Saan ka man lumipat, susundan kita. Saan ka man pupunta, pupunta ako roon. Kakalad ka rin kita habang buhay. Talaga. Ano na ang mangyayari kay Wen Zixiu mo? Alam niya na gusto mong makasama ako. Magiging ganito ba tayo habang buhay?
Anong ibig mong sabihin? Ayos ka, Zhou Mingchen. Kaya pala ang sinasabi mong hiwalayan, ay niloloko mo ako. Bakit ka nandito, Zixu? Babaeng walang kwenta. Hindi ba't sinabi mong itong pangit na babae? Matagal mo na akong nahuli. Ano? Di ba sabi mo kaya mong agad-agad magpakasal sa akin pagkatapos ng hiwalayan? Ang ganda ng pagkakataong ito. Bakit ka pa nagtatagal? Anong alam mo? Kinuha ng asawang maputi ang lahat ng pera ko. Lahat ng pera ko. Hindi ko siya papayagang ilabas ang pera. Pagkatapos, maghahirap kami. Huwag mo akong lokohin, Zhou Mingchen. Hindi ka maghihiwalay. Gusto mo bang kami ng anak ay palaging pinagtatawanan? Hindi tayo nagpakasal. Baka sa huli, hindi mo na ako makilala. Ano ang gagawin ko kasama ang bata, itong si Wen Zixu? Mas matapang siya kaysa sa inaasahan ko. Hindi na sayang ang pagpunta ko sa Jiangcheng para hanapin siya. Bakit ikaw? Ikaw si Wen Zixu, di ba? Umupo ka na. Paano mo nalaman? Huwag kang mag-alala. Hindi ako nandito para guluhin ka. Matagal mo nang alam, tungkol sa akin at kay Mingchen. Tama. Ngayon, hiningi ko sa'yo na iwan mo ang asawa ko. Ang ating maliit na zoo, ay hindi pwedeng walang tatay. Pasensya na. Ang asawa mo, ang lumalapit sa akin na umiiyak at nagmamakaawa na manatili ako. Kaya kahit gusto kong umalis, nahihirapan akong gawin iyon. Bukod pa rito, nagdadalang tawa ko ng anak niya. Ito ang kayamanan ng pamilya Zhou. Pangit na babae. Kung marunong ka, magbigay ka ng pwesto. Huwag mo akong pilitin. Sinabi ba niya sa'yo? Nabibigyan ka niya ng bahay. Pag nakuha na ang pera, isasama kita sa ibang bansa. Magkasama tayo palagi. Paano mo nalaman? Lagi ka niyang niloloko. Matagal ko nang alam ang tungkol sa inyo. Si Mingchen siya. Naglalaro lang sa'yo. Hindi ako makapanganak ng lalaki. Hinahanap ka niya. Gusto lang niyang hiramin ang tiyan mo, para makabuo ng anak na lalaki. Nagsasabi ka ng kalokohan. Hindi ako naniniwala. Imposible. Bata. Kung talagang seryoso siya na makasama ka, matagal na niyang ginawa ng lantaran, ang paghihiwalay namin. Ngayon, nagbubuntis ka ng hindi kasal. Kung sakaling magbago siya ng ugali at hindi kikilalanin, sa huli, wala kang makukuha. Huwag kang magpapaloko sa mga sir-on. Hindi ako maniniwala niyan. Kung ganito ka siya pinaniniwalaan, paano kung magpusta tayo? Pastahan tungkol saan? Pastahan kung sino? Ang pipiliin ni Mingchen. Sa pagitan mo at sa akin. Wen Zixu. Dapat ipaglaban mo ito. Kunin mo ng lahat si Zhou Mingchen. Zhou Mingchen, palagi kang nangungulit. Sinasabi mong itong matandang aswang ay ayaw makipaghiwalay sa'yo. Ngayon, siya pa ang nagsusumamo na makipaghiwalay na. Sige, magpakasal na kayo. Mabagal at paikot-ikot lang. Nasa isip mo pa rin ba siya? Bakit naman ako mag-iisip tungkol sa kanya? Gusto ko lang siyang mapilitan na ilabas ang pera. Lahat-lahat. Ayokong balang araw magkakasama tayo sa kahirapan dahil sa pera. Para sa pera, maaari akong magtayo ng malaking tiyan na puno ng takot. Maaari akong mapagsalitaan bilang kabit. Kung ganito na nga, Zhou Mingchen, ang batang ito, hindi na ako manganak. Hala, Zixu, huwag kang magpadalos-dalos. Hindi ka na pwedeng manganak. Anong ginagawa mo? Hindi na pwedeng manganak. Ziyu. Ay. Ziyu, anong nangyari sa'yo? Ay nako, delikado na. Ziyu, na-move ang energy ng pagbubuntis niya. Malapit ng manganak. Bilisan, dalhin sa ospital. Sige na, bilisan mo. Sandali. Kailangan mong pakasalan siya. Kailangan mo munang makipaghiwalay sa akin. Kung hindi, gusto mo bang makulong sa kasong bigamy? Zhou Mingchen. Kailangan mong pakasalan ako ngayon. Unang kunin ang sertipiko, bago pumunta sa ospital. Kung hindi, kahit na nasa delivery room na ako, hindi pa rin ako manganak. Sige. Pipirmahin ko na ngayon. Aalis na ako ngayon. Ziyu, halika. Shen, hindi pa tapos ang usapan natin. Huwag mong isipin na, kapag pumirma ka, wala nang problema. Lagi akong may paraan para makuha ang pera mo. Pabalik.
Maghintay ka. Sa wakas ay nakapaghiwalay na. Zhou Mingchen at Wen Zixiu. Naway magtagal ang inyong pagsasama. Ginang. Shen, ang mga ebidensyang inihanda mo tungkol sa pagtataksil ng iyong dating asawa, at ang peking 3 recording na ebidensya, lahat ng mga ebidensyang ito, ay napakakumpleto. Sa kasong ito, nasa iyo ang buong kalamangan. Ayon sa mga patakaran, makakakuha ka ng 70% ng mag-asawa na pag-aari, ng ari-arian. Ganito kalaki. Oo. Sa kabutihang palad, nauna kang naghanda, ng mga ebidensya. Ang mga larawan niya na magkasama sila ni Wen Zixiu, mga record ng transaksyon, at mayroon ding mga recording ng huwad na salita. Bawat isa sa mga ito, ay sapat na upang patunayan, na siya ang may kasalanan, maliban sa pondo ng operasyon, at pati na rin ang mga shares niya, sa 3 kumpanya. Kung magagawa nilang ipakita ang mga ito, huwag nang kunin ang mga shares, mga shell company lahat yan, matagal na niyang nilusaw. Mas lalo lang tayong magkakaproblema kung kukunin pa. Pabayaan mo siyang gawing cash ang shares. Pwede niyang ay pang-utang gamit ang property. Paano mo nalaman na shell company yan? Ang mga detalye niya. Matagal ko nang pinasiyasat sa private investigator. Yan. Sa mga nakaraang taon, nagkukunwaring boss. Matagal nang lugi ang kumpanya. Lahat ng ikinakabit ay para lang mapanatili. Tama. Hayaan na lang siyang gamitin. Yung bilya na nakapangalan sa Jiang Cheng. Gamitin bilang collateral. Yung bilya na iyon. Para sa babaeng iyon. Sesang-ayon siya. Sesang-ayon siya. At saka. At kailangan niyang pumayag. Nanay, tatay ba? Ayaw na ba sa atin? Si Xiao Shu. Huwag kang malungkot. Tayo ang umalis sa kanila. Shen Chen, ikaw ay isang babae. Hindi ka pumirma. Pwede na bang magdiborsyo? Napirmahan ko na. Bakit hanggang ngayon, wala pa ring balita? Ano ba talaga ang gusto mo? Shen Chen, ikaw talaga. Hindi ba't kapag napirmahan ko, diborsyo na? Pipirmahin ko na ngayon. Bakit walang kahit anong mensahe? Anong pakulo naman ang gusto mong gawin? Siyempre, maghihiwalay ako. Pero, ako ay, hindi masyadong kontento. Sa hatian ng ari-arian ng mag-asawa. Huwag ka namang walang hiya. Batay sa ebidensyang hawak mo ngayon. Batay sa ebidensyang nasa kamay mo ngayon. Kaya mong makuha ang 70. Magpasalamat ka na lang sa Diyos. Gusto mo pang mag-demand ng sobra. Gusto pa kitang makuha. Yung bilya sa pangalan ng Jiang Cheng. Sinasabi ko sa'yo, Shen Chen, nangangarap ka. Yung bilya na yon, binili ko para kay Ziyu Ziyu. Wala kang kinalaman dyan. Huwag mong isipin yan. Kung ayaw mo, okay lang. Kaso, divorce case yan. Dahan-dahan lang. 2 buwan. 6 na buwan. Marami akong oras para makasama ka. Ngunit, malapit ng mga anak si Wen Zixiu, di ba? Nasa 8 buwan na siya. Kailangan na naman ng pera. Kailangan ng pera si Han. Nagtatakbo na naman sa ospital at bahay. Mukhang hindi na kaya ito. Ayaw ko kumain. Kumain ka ng kaunti, aking mabait na manugang. Sabi ng doktor, kailangan mong panatilihin ang lakas. Hindi na magtatagal, manggang anak ka na. Mabait na manugang. Kailangan mo nang kumain. Sabi ng doktor, kailangan mong panatilihin ang iyong lakas. Malapit na ang panganganak. Sabi ko, ayaw kong kumain. Hindi kukuha ng lisensya si Ming Chen sa linggong ito. Sino mang gustong kunin ang batang ito, kunin na. Ay, anak na manugang. Ay nako, hindi ba siya si Ming Chen? Ayaw niyang kumuha ng marriage certificate sa'yo. Yung isang magsasaka iyon. Hawak niya ang divorce agreement. Ayaw niyang pumirma. Wala ring magagawa si Ming Chen. Hindi ako papayag. Kung talagang gustong pakasalan ni Zhou Mingchen ako, tiyak na may paraan siya. Para ayusin ang babaeng iyon. Ngayon, hindi na makapaghiwalay. At naglakas loob pang sabihing mahal ako. Itong batang ito. Hindi na mabubuntis, pa. Sino man ang gustong manganak, hayaan mo na silang manganak. Ano man ang sabihin mo, iyon ang mangyayari. Pangako ko sa'yo, umalis na tayo ngayon.
Sa wakas, nagdiborsyo na. Cheng. Dedikado at mahusay. Pagpalain tayo ng bodhisattva. Kailangan mong magkaanak ng malaking mataba na apo, upang maipasa ang angkan. Nasa sa pagbubuntis na ito ang lahat. Nanganak na. Ang aking malaking matabang na apo ay ipinanganak na. Ang maliit na prinsesa ay malusog na malusog. Ang maliit na prinsesa. Maliit na prinsesa. Maliit na prinsesa. Asawa, nasaan ang anak natin? Pakita mo sa akin ang anak na lalaki ko. Anong anak na lalaki? Babae lang. Niloko mo ako. Paano mangyayari yun? Sige na. Sa ibang bansa ginawa ang 4-dimensional ultrasound. Sabi ng doktor, ay anak na lalaki, babae o lalaki. Nakita namin ito ng ating mga mata. Pwede pa bang magpanggap? Ikaw, babae, sinasadyang niloloko mo kami. Matagal ko nang napansin. Mahilig kang magtago ng sikreto. Sabihin mo, bakit mo kami niloloko? Buntis ka ng lalaki. Nakaplano ka na ba talaga? Nang maaga. Sa umaga, hindi talaga kita niloko. Siguradong nagkamali ang doktor. Alam mo, ang mga doktor sa ibang bansa, may mga pagkakataong hindi maaasahan. Sa ganitong malaking bagay, mali ka. Akala mo lang na tanga ako, Zhou Mingchen. Palagi mong sinasabi na mahal mo ako. Sinasabi mong ako ang tunay mong mahal. Ang pagmamahal mo, mura lang ba? Kasi hindi anak ang dinadala ko. Ako. Asawa. Sa wakas, nahanap na kita. Wen Zixiu. Asawa. Sa wakas, nahanap na kita. Paano ka nakarating dito? Sino ka? Sino ang tinatawag mong asawa? Siya. Wen Zixiu. Nasa tiyan mo ang anak ko. Paano mo nagawang umalis nang walang palem? Nagsawa ka na ba sa buhay mo? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Asawa ko siya. Kakakuha lang namin ng sertipiko ngayon, Li Cheng. Matagal na kaming hiwalay. Gusto mong makipag-ugnayan sa akin. Hanggang kailan? Susmar Yosef. Wen Zixiu. Ikaw ay nagpakasal na dati. Niloko mo ako. Mahal. Pasensya na. Sobrang mahal kita. Natakot ako na malaman mo na nagpakasal na ako dati at hindi mo na ako gusto. Pero huwag kang mag-alala. Naiwan ko na siya. Matagal na. Wala na kaming contact. Talagang naghiwalay na kami. Pero, paano naman ako na ipapasa ang lahi ni Li Cheng sa iba? Ano ito? Yung batang nasa tiyan niya ay sayo. Ano? Yung batang nasa tiyan niya ay sayo. Kung hindi, ano pa? Ako ang sumama sa kanya sa prenatal check-up. Sinabi ng doktor na babae ang anak. Nagsinungaling siya sa inyo na lalaki ito. Gusto lang naman niyang makahanap sa inyo para maging kapalit, di ba? Kapatid, ikaw ang hinahanap ng babaeng ito na magiging kapalit, di ba? Gusto niyang maging anak ko. Tawagin mong tatay mo. Pwede na rin. Ganyan. Bigyan mo ako ng 5 milyong yuan. Tungkol dito. Tapos na. Akala mo ba matatakbuhan mo lang ako? Utang niya na kailangang bayaran. Bakit ako ang kailangang magbayad? Zhou Mingchen. Hindi mo ba sinabi na mamahalin mo ako habang buhay? Ganito lang na pera. Ayaw mo pang tulungan akong bayaran. Wen Zixiu. Isa ka lang talagang babae. Mula simula hanggang dulo, inaasahan nila ako. Gusto mong bayaran mo ako. Hampas lupa ka. Babae ka. Sobrang kapal ng mukha mong mangloko sa amin. Ming Chen, dapat na kayong magpakasal na agad. Huwag kang magpapadala sa kanya ng utang ng malaking halaga. Tara, ay. Nakatulog ang asawa ko sa iba ng ganitong katagal. Basta umalis na lang. Sinasabi ko sa inyo, kung hindi ko maiiwan ng pera ngayon, kayo. Walang makakatakas. Huwag mong subukang galawin ako. Ako. Gagawin kita. Ginoong Shen, normal ang pag-unlad ng sanggol. Mag-ingat ka at magpahinga ng maayos sa panahong ito. Iwasan ang pagod. Salamat sa iyo, Doktor.
Nanay ni Xiaoshu, buntis ka. Walang kahit sinong mapagkakatiwalaan sa paligid. Walang sino man. Paano na lang kapag dumating ang panahon? Tiya, huwag kang mag-alala. Nang-hire na ako ng tagapag-alaga, at ako rin. Kaya ring alagaan ni Xiaoshu, ang nanay at ang sanggol. At aawitan ko pa. Si kuya ng lullaby, talagang maunawain ang batang ito. Mas mabuti pa kaysa sa kanyang ama, 100 beses. Tulong, may petang. Ito ay Wen Zixiu, Ming Chen, itigil mo na. Paano kung may mangyaring masama? Ming Chen, kahit na nagkamali siya, hindi mo siya pwedeng saktan. Gusto mo bang mamatay si nanay nang hindi matahimik ang loob, Ming Chen? Sinira mo ang aking dangal. Pinabagsak mo ako sa utang. Dahil sa babaeng ito, pinapasan mo ako ng malaking utang. Pinagawang pilay mo ako. Pinagawang may kapansanan habang buhay. Wen Zixiu, sasabihin ko sa'yo. Huwag mong asahang aalis ka sa akin sa buhay na ito. Huwag mong asahang makakahiwalay ka sa akin. Tayo dalawa, maging magkasama hanggang sa dulo. Tumigil ka. Tumigil ka. Zhou Mingchen, dahil ayaw mong magdiborsyo, huwag mong sisihin ako kung masakit ang puso ko. Ikaw ay nagkukunwaring may sakit para sa insurance. Sa pagnanakaw ng pondo ng kumpanya, lahat meron na ako. Pupunta na ako ngayon sa pulis. Maghintay ka lang na makulong ka. Ay, hindi ba si Mingchen ito? Yung bagong asawa niya, di ba? Kasal pa lang nila, bakit naging ganito ang gulo? Dalawang tao na may masamang intensyon, ang magkasama. Ang nasa isip ay puro interes at kalkulasyon. Ano ang magiging kapalaran nila? Sobrang kasalanan. Isang magandang pamilya, bakit naging ganito? Bitawan mo ako. Xiaoshu, umuwi na tayo. Sige. Asawa. 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 Ikaw ang nagdala kay Zoe. Para makita ko, di ba? Alam kong ayaw mong mawala ako, di ba? Huwag mo nang gawing masyadong pabor sa sarili mo. Pupunta lang ako para sa prenatal check-up. Hindi ito tungkol sa'yo. Check-up. Anong check-up? Chen, nagbubuntis ka na. Ay, Ming Chen, si Xiaoshu nanay ay muling nagdalang tao ng anak mo. Kaka-test lang. Hindi pa nakakapagsabi sa'yo. At nagawa mo na itong bagay. Ang kabastusan ng pagtalikod sa asawa at anak. Talaga bang ganito, Chen? Nabuntis mo na naman ang anak ng pamilya namin. Talagang malaking balita ito. Noon ay kami ang mali. Magpapatawad ako sa'yo. Huwag kang magalit. Dali, makipag-ugnayan ka na kay Ming Chen. Magpakasal tayong muli. Asawa. Pasensya na, nagkamali ako. Noong una, talagang naligaw ako ng landas. Naakit ako ng babaeng si Wen Zixiu, na niloko ako. Magpakasal tayong muli, okay ba? Sa susunod, sisiguraduhin kong magiging mabuti ako. Sa pagtrato sa iyo at kay Zoe, hindi na ako gagawin ulit. Zhou Mingchen, ang sama-sama mo ba? Ngayon mo lang na-realize na mali ka. Noong una, ikaw at ang mga magulang mo, sabay kayong nangapi sa akin, nang nilaling ninyo ako. Hindi ba ninyo naisip na darating ang araw na ito? Hindi ako bobo. Ang kapalaran mo ngayon, ay bunga ng sarili mong ginawa. Diyos ko, ngayon, ang babaeng kontrabida ang nangunguna na. Nagsusumamo pa ang lalaki. Wala nang kakayahang magkaanak ang pangunahing lalaki. Anak ng babae sa side ng kontrabida. Pero siya ang pag-asa ng pamilya Joe. Ang mag-asawang Joe, marahil ay umaasa pa rin, na ang babae sa side ng kontrabida. Gaya dati, mag-aasikaso ng bahay. Bigyan sila ng pangangalaga sa katandaan. Sana huwag maging tanga sa pag-ibig ang kontrabida. Tama nga, kahit ang mga bullet comments alam na, hindi kayong mga aso matututo. Zoe. Tatay, miss na miss kita. Gusto mo ba si tatay? Ha? Bibiliin ka ng tatay, ng pinakamagandang damit, at pinakamalaking laruan. Ayos ba, tatay? Hindi mo ba sinabi, na si Xiaoshu ay walang kwentang bagay? Ayaw mo kay Xiaoshu, ngayon ayaw ka na rin ni Xiaoshu. Chen. Talaga bang gusto mong putulin ito ng ganito kalinis? May puso ka ba? Pababayaan mo ba, na walang ama ang dalawang batang ito? Alam mo ba? Nasa paaralan ang mga bata, walang tatay. Sa paaralan naman, meron kang ganitong klase ng tatay na basura. Sila ang pinakamalaking kahihiyan nila.
Gagawin ko na ang mga anak ko, na maging matatag at tapat. Hindi ko hahayaang ikaw, na makasira sa kanilang buhay. Chen. Asawa. Asawa, huwag kang aalis. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Hindi kita kayang iwan. Asawa. Ang mabuti at masama ay may gantimpala, Zhou Mingchen. Lahat ng ito ay bunga ng sarili mong ginawa. Mula ngayon, ang buhay namin ng mga bata ay hindi na muling magkakaroon ng kahit anong ugnayan sa'yo.